Okay, ngayon pag-usapan natin etong ano. Ay, hindi, eto muna, share ko lang sa inyo. Mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Alam mo ba? Mahal mo na. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Ba't adan? Ayok na rin, okay na yan. Mahal mo na. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Ay, nako, may gali. Nga pala, no, kahapon ba? No, the other day, nagkaroon ng press con. Diba? Kasi nga, yung pupasabog ni Pebbles Cunanan, Harry Roque yung nagpakalat, and then Maharlika, finally umamin na rin na sa kanya nga nanggaling yung, pulboronic video. Kasi dati, hinahanap ko yung video na yun na umamin si Maharlika. May nagsabi sa akin na, inamin na ni Maharlika na ipinasahan niya lang etong si Harry Roque. Pero gusto ko lang din ipaalala sa ito. Kanino po ba talaga nagsimula ang pulboronic video? Okay? Ito po yung pinagmulan ng pulboronic video eh. I still have this video. Wala po sa akin ang pulboron video, okay? Hindi ko nakita. Aray ko. Hindi pala niya nakita, mga kabayan, ang pulboron video, pero putak ng putak. And this is what I was saying. Pwede nyo i-confirm ito sa mga kilalang mga vloggers na nakasama namin dati. Sa BBM HQ, bagong upo pa lamang si PBBM, sinisimulan na ni Maharlika na ikalat sa kanila yung pulboronic video na yan. Sinasabi na ni Maharlika yan na merong pulboron video. Ang problema nga, hindi siya pinaniwalaan ng iba dahil po wala namang nailabas na sa kanila at that moment na ipakita na pulboron video. Ang pulboron video, sinasabi si PBBM yung nag-cook, yung ganon. So wala. Tapos dito rin, parang mahigit isang taon na ito, binuurat na nga siya ng mga tao. Nasa na? Tagal mong sinasabi, di ba? Kaya nagagalit na nga rin si Maharlika nung una, sabi niya noon, minumura niya na yung mga vloggers dito na naka-meeting niya doon sa HQ. That was during the time of Vic Rodriguez pa yun eh. Nung pa siya, nasa Malacanang pa. Ang niya nga, sabi niya, mga PI kayo, mga vloggers dyan, sabi niya. Alam niyo ang katotohanan, ba't hindi kayo magsalita? Tapos pini-PI niya yung mga yon. Yung iba naniniwala, pero naghihintay po ng video ng pruweba. Hayop talaga si Maharlika eh, no? Tapos yung ikaipit-ipitan na, wala raw sa kanya yung pulboron video. Parang si Kati Binag lang, merong flash drives, tapos sasabi niya ngayon, grabe ron, daming gigil na gigil sa kanyang flash drives. O sige, ikaw na lang panggigilan namin. Ay nako, ang tagal ilabas yung laman ng kanyang flash drives na ang laman naman daw doon kung sino-sino yung mga naka-jamming. Oh my God. Tagal. Ito lang, throwback lang tong kay Maharlika. Hindi ko nakita. Pulboronic issue. Ito yung source mismo, yung pinagsimulan. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PDEA. Putangin na yung PDEA leaks. Si Duterte ang pinagmulan ng pulboronic issue. Kailan yan? October 2021. Pagkatapos niyang malaman na si Sara ay nagdesisyon na mag-vice president. Kasi naman ang survey nila eh. Diba? Ang survey ng Malacanang noon, pang-apat si Sara. Number 1, DBM, Leni Robredo, Isko Moreno, at saka etong si Sara. And then, October, nagdesisyon na mag-VP. Hindi rin naman niya talaga gusto mag-VP. So, napilitan lang sa kakulitan ng iba para masiguro na protektado ang kanilang interes, lalo na yung tatay niya. Ngayon, pagdating ng November, yan na, sinimulan na ni Digong ng kampanya. Una, insinuation niya kay BBM yan, during interview niya kay Banat Bay, kay Byron. Tapos, November, following month, ayan na, ilang instances yun. Pinagtitira niya si PBBM na merong anak ng presidente, yung mga ganong tira niya. Hey man, sabi niya, thumbs up with love. Sa lahat at sa ating mahusay na host JDB, more blessings po. And you too, man. Maestro Paul TV is in the house.
Alright, shout out, man. Thanks sa pagpunta rito. Okay, now going back. Ano yun? Yep, asin ang unang term ng pulburon. Asin, yan yung actually isa lang yan sa mga term ng pulburon noon. Asin, yan ang pinakakalat noon eh. Asin, yan po yung panahon na ang una hong inatake dyan ay si FL Lisa Marcos. Hindi po sa issue pa ng coke o pulburon or asin, hindi. Ang atake nila sa kanya, siya yung kumukontrol ng lahat ng decision making pagdating sa pag-appoint. Okay, so ginamit pa nga rin si Imelda eh. Kasabwat nila yung isang UP professor na nagsabi na kawawa naman daw si Imelda kasi sila lang naman ni Aimee yung makakapagbigay ng tunay na Marcos brand of leadership and public service. So, ang problema, yung mga appointees ay nanggagaling po kay FL Lisa AVR. Yan ang tira nung una eh. Tapos, ang kay AVR, tapos kay Attorney Lisa Marcos, tapos etong sina Imelda raw at saka si Aimee, they were left behind. Okay, initsipwera na sila daw, ganon. As if naman pinangampanya ni Aimee si PBBM nung, di ba? Hindi naman niya kinakampanya si BBM nun eh. Tapos, yun ang banat noon. So maraming mga vloggers galit kay FL noon. Hindi umubra. Sabi ko nga, bakit kayo parang gago? Bakit yung titirahin si FL? Ano gusto nyo mangyari? Hiwalayan ni BBM? Ang asawa niya? So, nahinto na yun doon. Tira na naman sila, asin. Tapos yung isang issue binabanat nila noon, nung pagbaliktad ni Pebbles, si Pebbles daw ang runner ni FL sa pagkuha ng S. Ang inaakala mo, magkakapit bahay lang itong mga diputang to eh. Kung gumawa ng kwento sa isang tao, ganun-ganun eh. Diba? Samantalang yung level nila sa lipunan, Diyos ko po, mahirap na lang magsalita na grabe rin akong manlait eh. Pero kumpara mo naman dito kay na Maharlika, di ba? Ay nako. O ngayon, binaligtad sila ni Pebbles. Tuloy pa natin to. Senator Aimee, hanggang ngayon na lang ang taning mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin, okay, na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sisinghutin. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first-hand information. Di ka nga makapunta ritong hayop ka. Saan ka tatayo? Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagbidangan pa nga si Pebbles Talakera, napanood yun naman yung vlog natin, di ba? Na nagpapabili si Lisa ng siya. Bubu. Diba? Okay? Tapos na ang taning kay Senator Aimee. Kaya 2024, tuloy-tuloy ang bakbakan natin. Yan, yung kay Aimee, di ba? Ito yung kinaiinis ko nun eh. Habang ipinagtatanggol nyo sa nun, bakit ito hindi niya sinasaway sila Maharlika? Hindi niya nire-rebat. Di ba? Tahimik siya. Wala siyang reaction tungkol diyan. Samantalang sila na yung binabalahura ni Maharlika na magandang pakitungo nila sa kanya, di ba? Pero yun, 1997 pa lang, kilala na pala nila FL yan. Di ba, kwento niya nga, nakilala nila yan somewhere in Ilocos, biglang may event doon, pumunta ron, tapos nagpakilalang loyalista, kaya siya ganyan. Yun. Diba? So, pinagkatiwalaan. Pero iba na pakiramdam niya kay Maharlika. Sabi niya. Kasi yung biglang, alam niyo, mga scammer, ganun eh. Yung feeling katropa ka kaagad, feeling ka close ka agad. Ganun si Maharlika nun. Okay lang, hindi nila ginagawa ng restrict na ulo lang si Maharlika nung crush niya si BBM, nawala yung GC nila, yung Viber. Clinose ni FL. Siyempre, for security purposes, utos na rin ng PSG yan na kailangan pati yung mga communication ay limitado na. Dahil po pwedeng may maipasok doon na kalaban ang akala ng Pangulo, alam niyo na, di ba, mapagkakatiwalaan pa rin. Yun pala, ibang tao na yun. Ma-set up pa siya.
Ay nako. So ngayon, ito naman po, issue ng Pulburon video ng testing, hair test na yan. Bakit kako nung panahon ni Duterte, hindi ninyo pinush si Digong kahit na simpleng, di ba, test lang. Bakit walang ganon? Ito nga sagot ni Butanding. Hindi ko na nga lang pinapansin, hindi na pinapansin ng Palasyo, no? Kasi that was 2017. Kasi kwento ni Diggs na fentanyl, di ba? Tapos kalauna may kwento pa nga siya nga nagchuchongke siya to keep him awake kasi he's a night person. Ngayon hinamon ni Trillanes, magpa-test ang buong pamilya nyo. Yun yung mga panahon na na adikto si Baste, di ba? Nag-upload ng video si Ellen Adarna, kasama siya. And there was a part na tinatanong yata siya nakausap niya. Inamin niya, she admitted na umiscore sila ng iba't ibang mga droga.